Good day everyone! For our today's video, we'll be having a family vlog and ang title ng vlog natin is Our Roles, kung saan iisa-isayin natin kung ano nga ba ang mga roles ng bawat members ng aming pamilya. So kung makikita nga ninyo sa video na ito, is kasama ko si ating mamalengke. Rest day niya kasi ngayong araw and ngayon lang talaga siya magkakaroon ng time para bumili ulit ng mga i-restock namin sa ref. Pagkatapos mamili ni ate ng mga binili niyang pork chop, is dumiretso naman kami ngayon sa mga pitso. Dahil ang pitso talaga or breast part ng chicken, ang pinaka-hinahanap nila kapag nagluluto si mama. Kung makikita ninyo, si ate talaga yung pumipili ng part ng pitso. Kasi hindi talaga ako marunong mamili, tsaka siya yung nakakaalam kung gaano karami dapat yung kilo. Fun fact about kay ate ko, siya ang aming panganay and siya ang breadwinner ng aming pamilya. Isa siya sa mga pinaka-provider ng mga bawat miyembro and talaga namang maaasahan siya sa lahat ng bagay. Natapos na nga siya dyang mamili, kaya naman pinakili na to kay ate. Tsaka dumiretso na rin kami para bayaran doon sa counter. Matapos kaming bumili ng mga nasa labas, is pumasok naman kami sa loob nito para mamili ng mga nasa listahan ni mama or yung mga dry goods. Kung mapapansin ninyo, ako lang talaga yung tagatulak ng cart kasi as a middle child, ako lang talaga dapat yung magsusupport kanila ate as well as dun sa mga kapatid ko. Nagsimula na nga kaming isa-isayin yung mga nasa listahan na binigay ni mama. And naghahanap pa nga kami kung saan namin makikita yung mga nandun sa listahan kasi nalilito na rin si ate kung saan niya ba dapat makita. So ayun, fast forward is natapos na naming hanapin yung mga nasa listahan and nagbayad na rin kami agad dyan ni ate. And matapos namin mamalengke, is ako na nga lang yung nagdala ng mga napamalengke namin gawa ng malayo kasi siya doon sa amin and ako lang talaga yung pwede magdala nun. Kaya nag-commute na lang ako para makauwi na rin siya at makapagpahinga dahil galing din siya sa work. Ang swerte ko pa nga dito kasi ako lang talaga yung mag-isa na nasa jeep. Pagka-uwi ko nga, is dumiretso na rin kami ng mga kapatid ko papunta ng church namin. Nilakad na lang namin kasi malapit lang naman. Maya-maya nga lang is nakarating na rin kami ng mga kapatid ko doon sa church namin. And kung mapapansin ninyo, yung kapatid kong bunso yung may hawak ng camera dahil siya talaga yung nag-volunteer niyan na makita daw siya sa video. Kasama rin pala namin dito yung panganay naming kuya. At dahil hindi na nga ako nakapag-video sa loob, is nag-video na lang ako during our break time. And kasama ko pa rin yung mga kapatid ko dyan. Siya pa rin yung may hawak ng camera and naglalakad kami ulit pabalik ng aming tahanan para mag-refill ng mga tubig. Fun fact about sa aming bunsong kapatid na si Cindy, isa siya sa mga entertainer ng aming pamilya. Makulit talaga siya. Talagang mauubos yung energy mo. Pero okay lang kasi masaya naman siyang kasama. Naglalakad na nga kami pababa ng Blessedville and kasama ko dyan yung kuya ko. Para naman sa role ng aking kuya, isa naman siya sa mga katulong ng aking tatay kapag mayroong mga kailangan servisan dahil ang tatay ko ay isang technician. Siyempre, as a tatay, isa siya sa mga provider ng aming pamilya. Ang katabi naman ng aking tatay ay walang iba kundi ang aking mama. Siya naman ang tagapangalaga ng aming bahay. As in, lahat ng gawaing bahay is talagang nagagampanan niya. Kaya naman bilib na bilib ako dyan eh. Kasi sa kabila ng lahat ng kanyang gawain is nagagampanan niya pa rin ang mga tungkulin ng isang mabuting ina.
Ang susunod naman ay ang aking kapatid na pangalawang bunso. Yun naman ang nasa baba ng tatay ko. Ang pangalan niya ay Dennis. Isa siya sa mga panatawarin na at isa rin sa entertainer ng aming pamilya. Dahil as a bunso, syempre sila ang source ng happiness ng aking mga magulang. Pati na rin namin syempre. And as a lalaki ng pamilya, syempre katulong din siya ng aking tatay. Sa aming pamilya is 6 kaming magkakapatid. 2 bunso, ako, panganay na lalaki, ikalawang panganay na babae, at ang pinakapanganay na babae. At hindi ko pa napapakilala sa inyo ang aming ikalawang panganay na si Ate Shanine. Sa lahat ng magkakapatid, siya talaga yung pinaka-nakaka-vibes ko. Nakahiwalay man siya sa amin dahil mayroon siyang trabaho sa Bacoor, siya naman ay ang pinaka-close ko sa lahat. Dahil pareho kaming middle child, kaya kami lang talaga yung nagkakaintindihan. Isa rin siya sa mga provider ng aming pamilya. So, ayun lang. I already introduced you the names and the roles of my family members. I hope na nagustuhan nyo and na-enjoy nyo itong klase ng video na to. Hanggang sa muli, bye-bye!